So tayo po idarako na sa ating Bible study, ano po. Di po nagkakamali. Dito tayo natapos yung nakaraang linggo. Ito pong ika-4 na kabanata na aklat po ni Pablo sa mga taga-Roma. Ito yung pagpapakilala po ni Apostle Pablo na ang kaligtasan ng mga tao hindi nakasalalay sa kautusan ni Moises, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Yung mga Hudyo, kailan sinasabi na kinakailangan magpatuloy ang isang tao bago siya maligtas. Yun ang sinasabi nila. So, si Abraham, nang siya po'y tinuli, yun ay tanda ng siya'y matuwid kanya. So, hindi siya tinuli para maging matuwid. Pero siya'y tinuli ng Diyos bilang tanda na siya'y matuwid. Yun ang makikita natin. Taliwas sa sinasabi ng mga Hudyo na kailangan magpatuloy para ikaw ay maligtas. At sinasabi ni Pablo, tinanggap ni Abraham ang pagtutuli bilang tanda na siya'y matuwid. So, baliktad sa sinasabi nila. Kapagkat si Abraham ay tinuring na matuwid bago pa siya tinuli ganyan. Tapos ay natin dito po sa chat po natin sa wikang English, ano po? Tingnan natin sa ating wika. Sa Romans, kung meron kayong Biblia, sumunod lang po ay sa Romans chapter 4 verse 11. Yun po ang ating kasalukuyang tinutunghayan. Tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli ng isang tatak ng pagiging matuwid. Ganyan. So in other words, siya'y tinuli dahil siya'y matuwid. Hindi siya tinuli para siya maging matuwid. Yun sinasabi ni Apostle Paul sa pamagitan ng pananampalataya na nasa kanya nang siya'y di patuloy. So mga tweet, si Pablo, si Abraham, siya po ay tinuring na tweet ng Panginoon bago pa siya tinuli kanya. So hindi siya naging matweet nung siya tinuli. Bago pa siya tinuli, siya tinuturing na siyang matweet. Bakit? Ito'y ginawa ng Diyos para may pakilala ng Diyos na sa ating Panginoon, ito bakit na pinag-uusapan, ang kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoon ay hindi lamang sa mga Hudyo na tuloy, kundi rin kaya sa mga Hentil. Dahil si Abraham, bagamat siya tinuli, katulad ng mga Hudyo, hindi siya tinuli para maging matuwid kanya, dahil siya matuwid niya bago pa siya tinuli. In other words, kung meron kaugnayan ng mga Hudyo kay Abraham, dahil sila'y tinuli, meron din kaugnayan si Abraham sa mga Hentil kanya, dahil siya'y matuwid bago pa siya tinuli kanya. So ito'y makikita natin para maipakita ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon, kaya ikaw ay tinuli o hindi ka tinuli kanya, pwede kang maligtas sa pamagitan ng ating Panginoon. So hindi mahalaga sa Diyos, makita natin kung kayo tinuli o hindi. Ang mahalaga ay kay sasampalataya sa ating Panginoon na siyang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan sa Romans chapter 1 verse 16. Yun makikita natin. So dito sa mga Hudyo na si John the Baptist ay nagbabautismo sa ilog ng Jordan, ang sabi niya, wag niyo sabihin sa akin kanya, ang ama namin si Abraham. Huwag niyo sabihin niyo kanya. Walang kaugnayan niyo kanya sa kaligtasan. Kailangan ni Abraham, walang kwenta sa Diyos kanya. Sapagkat pwedeng gawa ang Diyos ng kanyang mga anak kay Abraham sa pamagitan ng mga bato kanya. Ito po ay hindi literal. Ito ay hyperbole, exaggeration, para may pakita ng John the Baptist, hindi mahalaga kung si ama niya si Abraham. Pwedeng gawa ng ang Diyos ng anak ni Abraham, kanya. At alam po natin dito to sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya si Abraham ay sinasabing sa ama ng lahat ng sumasampalataya. In other words, ang kaligtasan ni Abraham, tulad po ng ating pinag-aralan na, hindi dahil siya'y matwid sa kanyang sariling paraan.
Hindi siya naging matuwid dahil siya nagkasala. Dahil alam natin, si Abraham ay nagkasala katulad natin. Pero siya naging matuwid dahil pinatawad siya ng Diyos. Yun ang essence ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya. Hindi ito ibig sabihin pananampalataya lamang pinag-uusapan. Ito yung sistema ng pagliligtas. Kung ikay sasampalataya sa ating Panginoon, ikay magiging matuwid dahil patatawarin ka ng Diyos. Yung pagiging matuwid sa pamagitan ng gawa, katulad ng kautusan ni Moises, ang kaligtasan doon ay dahil hindi ka nagkasala. Di kayo nakasunod sa kautusan ni Moises, hindi ka nagkasala, hindi kayo matuwid. Pero walang taong nakagawa no, kay mga Hudyo Mentil, sa kanyang mga kautusan, nagkasala sila kanya. So kailangan natin ng isang tagapagligtas sa pamagitan ng pananampalataya. So, sa Romans chapter 4, makikita natin, ang ibig sabihin ng pananampalataya, hindi lang kayo naniniwala. Ito yung sistema ng pagliligtas. Na kung maniniwala ka sa ginawa ng ating Panginoon, ikay patatawarin niya sa iyong mga pagkakasala. Kung wala kang kasalanan, ikay matuwid. Dahil hindi ka matuwid, dahil pinatawag ka ng Panginoon, dahil hindi ka nagkasala. Sa isang bahagi po ng Galatians, sinabi ng Apostle Paul, na ang kautusan ni Moises ay ginawa para sa mga matuwid. Totoo yun. Ang pagiging matuwid sa kautusan ni Moises dahil hindi ka nagkasala. O hindi ka nagkasala, ikay matuwid. Makita natin. Pero wala nakagawa nun. Kaya sinasabi ng Panginoon, kailangan natin ng isang paraan para yung mga tao ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Kung sa pamagitan ng kautusan, hindi ka pwede maging matuwid pag nagkasala ka. Yung kahulugan ng kautusan, kung kautusan lang ang pinag-uusapan, pag kayo nagkasala, kailangan parusahan. Walang awa ang batas. Tandaan po natin yun. Kaya kung kayo isang judge at napatunayan mo lang isang tayo nagkasala, wala kang magagawa. Kailangan mo ibigay sa kanyang kaparusahan. Yan ang essence ng batas. Pero para magawain ng Diyos, tulad ng ating nakita na nung nakarang pag-aaral, para mapatawad niya ang mga tao nagkasala, kailangan bayaran niya ang kabayaran ng kasalanan ganyan. At ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kaya ang ating Panginoon ay namatay para mabayaran niya ang penalty o kabayaran ng kasalanan. Upang ang Diyos ay mapatawad niya yung mga taong nagkasala at sila maging matuwid. Yan makikita natin. So, ang Ebanghelyo, ito yung kombinasyon ng kailangan pa rin tayo sumunod doon sa pagtutunan ng ating Panginoon, pero ito may biyaya. Dahil kung nagkasala ka, at ikay na makalakad sa katuwiran, hindi kayo pwedeng patawaran ng Diyos. So, ito yung makikita natin dito. So, kaya si Abraham ay tununi para may pakita ng Diyos na siya matuwid. So, yung mga hentil, katulad na si Abraham, dahil din sa tinuni. At yung Hudyo, katulad din ni Abraham, dahil siya tinuli kanya. So, pwede siya maging ama ng lahat ng sumasampalataya. So, itong siya mga Abraham, sa Genesis 22, verse 18. Sabi po sa verse 12, sabi natin, gayon din ang ama ng pagtutuli na hindi lamang sa mga pagtutuli kanya, kundi pati naman sa mga sumusunod sa makbang ng pananampalataya na taglay ng ating amang si Abraham na nasa kanya bago siya tinuli kanya. Ibig sabihin, hindi lamang siya ama ng mga tinuli kanya. Hindi lamang siya ama ng tinuli. Kundi naman tayo sa mga tinuli, kundi sa mga lumalakad sa pananampalataya. Ibig sabihin, ang pagtutuli, hindi mahalaga sa Diyos yan. Ganyan. Ang mahalaga, tayo sumunod kung paano ang pananampalataya ni Abraham. Dito po sa Genesis chapter 22, verse 18. Sinasabi nito ng Diyos kay Abraham, bakit ito binigay ng Diyos sa kanya? Dahil bago pa niya ito sinabi, ito nangyari. Iniyain niya ang kanyang anak na si Isaac. Ito yung utos ng Diyos. At hindi pinagkait ni Abraham ang kanyang anak para may ipakita niya para pananampalataya sa Diyos. Kanya. Kaya ang pananampalataya ni Abraham, siya'y naniniwala sa Diyos at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kanya. Kaya ito'y pinangako sa kanya. At sa iyong binig, ang lahat ang sa lupa ay pagpapalay sapagkat ikay sumunod sa aking
tinig kanya. So, ang basihan ng ating kaligtasan ay dahil si Abraham ay sumunod sa tinig ng Diyos. Pinatunayan niya kanyang pananampalataya. Dahil natin, sa pagkakataon na ito, si Abraham ay hindi na maaari maging matuwid sa pamamagitan ng pagkautusan. Bakit kanyo? Nagkasala siya. Ito ang problema. Pag nagkasala ka na, at pagkatapos magkasala, kay gawa lang matuwid, magkasalanan ka pa rin. Dahil meron ka ng kasalanan. So, ginawa ng Panginoon para tayo maging matuwid, inalis na yung kasalanan natin para tayo maging matuwid. Pinatawad tayo. So, lahat ng mga kan sa lupa ay pagpapalain dahil si Abraham ay sumunod sa tinig ng Diyos. Kanya. Itong pangako ito'y binigay sa binin ni Abraham na walang iba kundi ng ating Panginoon. Siyon, si ating Panginoon sa Kristo. Now to Abraham and to his seed, kanya. Ito po yung isahan lang, where the promises made. He doesn't say, and to seeds as of many. Ito yung kaisipan ng mga Hudyo, sila yung mga binihigan niya. Pero sabi nito, hindi mga binihigan niya, kundi binihi, and to your seed with Christ. So yung binihi na pinangakuhan ay ang ating Panginoon. Ngayon, kung tayo ay nasa ating Panginoon, alam natin kung paano yan, pag tayo sumampalataya na bautismo, tayo nasa ating Panginoon, maging kasama tayo sa bini na pinangakuhan kanya. Then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. So tayo mga bini ni Abraham, dahil tayo sumunod sa ating Panginoon kanya, katulad ni Abraham, na sumunod sa tinig ng Diyos. So hindi siya naging matuwid dahil siya hindi nagkasala. Katulad lang natin siya. Dahil siya sumusunod sa tinig ng Diyos, pinatawad siya ng Diyos sa kanya. So makikita natin dito, si Abraham ay pinatawad ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon. So ang ating Panginoon sa krus, hindi lamang sa atin, kundi para sa lahat ng mga tao noong unang panahon na laging na sumampalataya sa Diyos, katulad ni Abraham, na nagkasala rin katulad natin. So para maging maliwanag sa larawan natin, ang pinag-uusapan sa kabanatang ito, kung ikay matuwid, at di ka nagkasala, ikay matuwid. Wala kang kasalanan eh. Pero walang taong gano'n. Ang ating Panginoon lang ang tao na nabuhay sa mundo, di nagkasala. At di naman siya kailangan patawayan ng Diyos, ay Diyos. So lahat ng mga tao katulad natin, lahat tayo nagkasala. So walang naging matuwid sa harapan ng Diyos. Sabi nga sa Romans chapter 3 verse 23, lahat tayo ay nagkasala. At ang paraan ng Diyos ay sa pamagitan ng ating Panginoon tayo patatawarin kayo. Ngayon, pwedeng sabihin ng mga Hudyo, wala palang kwenta tayo maging Hudyo kanya. Dahil tayo Israel, pero hindi naman tayo maliligtas dahil tayo Israel kanila. Ito hindi na naintindihan. Kung babalik tayo sa Romans chapter 1, hindi naman pagtutuli sa laman ang mahalaga, sabi ni Pablo, kundi pagtutuli ng puso kanya. Kung ikay tao kanya na tinuli mo puso mo kanya, tunay na ikitunuli sa harapan ng Diyos. So di nila naintindihan yung essence ng pagtutuli. Ang pagtutuli, hindi lang pagtutuli ng laman kanya, pagalis ng balat ng laman, kundi pagtutuli ng puso nyo kanya. Hindi naman nangyari sa Israel yun. Tinuli lang nila yung laman nila, pero hindi yung puso nila. Kaya sabi rito, tingnan natin sa Tagalog. Subalit hindi isang salita ng Diyos ay nabigo. Ibig sabihin, bakit pa binigay kautusan kung gano'n, yung isipin nila eh. Ano kayo nagkahulugan ng kautusan? Ito sabi niya. Subalit hindi ang salita ng Diyos ay nabigo, sapagkat hindi lahat ng buot sa Israel ay kabilang sa Israel kanya. Hindi ibig sabihin na kailangan ng Israel, hindi kay Israel kanya. Tama sinasabi ni John the Baptist. Huwag niyo ipagmalaki na kailangan ng Israel kanya. Sapagkat hindi lahat ng kabilang sa physical na Israel ay tunay na Israel kanya. Sino yung mga Israel na ito? Yun ang katulad ni Abraham, na tunay na sumulot sa ating sa Diyos. Sabi tuloy po natin,
At hindi rin dahil sila ibinhi ni Abraham ay mga anak na silang lahat. Kundi kay Isaac tatawagin ng ibinhi, ganyan. Mayroon din ibang anak si Abraham, Ishmael, pero hindi sila kabilang doon sa paggagalingan ng binhi, ganyan. Kay Isaac lang ang tinawag. So, dalawang anak ni Abraham, pero si Israel, ganyan, Ismael. Si Isaac lang ang pinili ng Diyos. So, huwag yung isipin kung mo kaya ng Israel, ay automatically na kayo yung kabilang sa pinili, ganyan. Tuloy po natin. Sa mga kapatid, hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak ng pangako, isang tinuturing bilang binhi. Sino yung anak ng pangako? Tayo. Yung mga sumunod sa Ebanghelyo. Yun ang pangako ng Diyos eh. Sa pamagitan ng binhi ng ating Panginoon ay pagpapalay ng lahat ng kasalupa. So lahat ng mga taong tunay sa mapalataya sa Panginoon ay mga anak ayon sa pangako kanya. So hindi lahat ng Israel ay gano'n. So hindi lahat ng kabilang sa Israel ay kabilang sa pangako kaya. Dahil hindi naman lahat ng Israel ay sumampalataya sa ating Panginoon o si dumating. Di ba? Doon na sinasabi ni Pablo. Walang kaugunayan ng pagiging lahi ni Abraham para kay maligtas. Ang tunay na lahi ni Abraham ay hindi ang bansang Israel. Ang tunay na lahi ni Abraham, tayo. Yung lahat ng mga sumampalataya sa ating Panginoon. For the promise that he will be the heir of the world was not to Abraham and to his seed through the law, but through the righteousness of faith. Hindi sa pamagitan ng kautusan ni Moises kanya, na yung pangako, ito ay magiging tagapagmana ng pangako kanya. Hindi sa pamagitan ng kautusan. Kung hindi sa pamagitan ng kautusan, wala nang kwenta yung pangako. Isipin po natin. Kung may mga tao naging matid sa pamagitan ng kautusan, bakit kailangan pa si Kristo? Hindi ba? Isipin nyo, hindi na kailangan ng ating Panginoon. Kung pagsunod lamang sa kautusan, ay pwede kang maging tagapagmana ng pangako na ibinigay kay Abraham. Yun yung sinasabi sa atin. Si Abraham, hindi lang siya anak ng Israel. Hindi lang siya ama ng bansa. Siya ama ng lahat ng mga bansa. Ang pating pangalan ni Abraham ay Abraham. Pinilitan na ng Diyos sa Genesis 17 verse 5, Abraham, ama ng mga bansa, hindi lang bansang Israel kanya. So sa spiritual sense, makita natin, ang kanyang angkan ay ang lahat ng mga angkan sa lupa na pagpapalay sa pamagitan ng ating Panginoon. Yan ang tunay ng angkan ni Abraham. Hindi yung physical lamang na bansang Israel ang kanyang angkan, ganyan. Binulit natin kanina. In your seed, all the nations of the earth shall be blessed because you have obeyed my voice. Nilatag ka sa lupa, nasasampalataya sa kanyang binhi. Yan ang mga anak ni Abraham. So, anong mamanahin na sanglibutan? Hindi yung physical na Israel. Ang sanglibutan, yung lahat ng mga bansa na susunod sa ating Panginoon. Kanya. Ito rin po, Hebrews chapter 1 verse 1. Hindi. In God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets. Ito yung Old Testament. As in this last day, spoken to us by His Son, whom He has appointed heir of all things, through whom also He made the world. Ano yung ibig sabihin, no? Siya ang tagapagmalang at ng mga bagay. Siya ang tagapagmalang lahat ng mga susunod sa Kanya. Yan ang ibig sabihin, no? Yan ang isang libutan. Hindi isang libutan na alam natin physical na isang libutan. Kundi yung mga taong sasampalataya sa ating Panginoon. Dito sa Psalm chapter 2 verse 7, yun ang mga bansa na susunod sa ating Panginoon. I will declare the decree. The Lord has said to me, you are my son, I have begotten you. So ang mga ay kausap ang kanyang anak. Ask of me and I will give you the nations for your inheritance and the ends of the earth for your possession. So ano mga manahin ng Panginoon? Ang mga bansa. Sino mga bansa? Yung lahat ng mga bansa susunod sa Ebanghelyo. Yan ang mga manahin ng Panginoon. Yan din ang ibig sabihin, the ends of the earth for your possession, pagkat ito yung pangalan sa buong sanglibutan. Di ba? So, kailan mamanahin na sanglibutan, hindi yung physical na Israel, kundi yung mga tao, lahat ng mga bansa na susunod sa ating Panginoon. Yan ang mamanahin ni Abraham kanya. At yun yung mamanahin ng ating Panginoon. Yung sinasabi sa mga talatang binasa natin kanina.
Hindi sa pamagitan ng kautusan. Maraming dahilan bakit hindi sa pamagitan ng kautusan. Yung salitang the sa English, wala po sa original na Grego. Ang ibig lang sabihin, ang pangako ay ibinigay sa pamagitan ng sakdal na paksyon sa alamang kautusan. Kung ikay endil, meron kang kautusan. Kung ikay wudya, meron kang kautusan. Hindi sa ganung paraan kanya, itong pangako na ito, ipakakamtan kanya. Pagkat walang tao nakasunod sa kanya, kautusan. Yung mga Gentiles nagkasala, yung mga Hudyo nagkasala rin. At ang pangakong ito, na tinutukoy po sa kalibutan kanya, hindi yung pangakong lupain sa bansang Israel. Tinapad na yan ang Diyos noong unang panahon. Hindi rin siya ama lamang ng Israel, kundi siya ama ng lahat ng mga sumasampalataya sa ating Panginoon. So, hindi lang Israel si Abraham. Kaya hindi pwedeng sabihin, ama namin si Abraham, at tinuli si Abraham, katulad namin kanya. So, kailangan kayo sumunod sa kursa ni Moises. Hindi yan ibig sabihin, sabi ni Pablo. Yun ay walang kamuluhan sa harapan ng Diyos sa pinag-uusapan ay pagiging matis sa pamagitan ng ating Panginoon. Ito sabi rito, kung ang pangako ay sa pamagitan ng kursa ni Moises, ano makikita natin? Hindi silang pinangakuan. Yung heirs, hindi ang bansang Israel pinangakuan. Bagaman sila pinangakuan na magiging dakilang bansa, hindi sila pinangakuan. Kasi sinasabi, ayon sa pangako binigay ng Diyos, kaya Abraham, hindi sila pinangakuan. Ang binhi, nahusgay sa parahan ng lahat ng mga masipagpapalain ng ating Panginoon. So, ang mamanahin ay hindi yung lupain sa Israel, kundi ang buong sanglibutan. In the sense, lahat ng mga bansa na susunod sa ating Panginoon. Katulad ng binasa natin kanina, sa Hebrews chapter 1 verse 2, tsaka sa Psalm chapter 2, 7-8. Yung mga prevalent, sabi nila, hindi pa natupad yung pinangakong lupain sa Israel, pinatupad na yan. Ang sinasabi pangako rito, ay yung pangako na ang lahat ng mga bansa sa lupa ay pagpapalay sa pamagitan ng ating Panginoon. Yung pangako na yun ay hindi natupad sa pamagitan ng kautusan, kundi sa pamagitan ng ating Panginoon kung siya dumating sa lupa at siya namatay sa krus. Kung ito'y sa pamagitan ng kautusan, ibig sabihin, tulad ng ating ulit-ulit na pinag-aaralan, ito'y sakdal na pagsunod sa kautusan, hindi ka nagkasala. Wala namang nakagawa ng gano'n kahit isa sa kasaya-saya ng tao. Sa Galatians 3:10, walang inaraganap sa pamagitan ng kautusan. So, paano ka magiging tagapagbana sa pamagitan ng kautusan? Ganyan. Samantalang walang sino mang tao ang inaraganap sa pamagitan ng kautusan. Dahil lahat ng mga tao nagkasala. So, hindi pwede sa pamagitan ng kautusan. Hindi na pinag-uusapan. Kung pwede yun, sakdal na paksyon sa kautusan, kayo maging matwid. Hindi mo na rin kailangan ng ating Panginoon. Kapag kung wala kang kasalanan, bakit kailangan mo tagapagligtas? Yan ang ibig sabihin ng sa pamagitan ng kautusan, yung sakdal na pagsunod ng kautusan, hindi ka nagkasala kahit minsan. Kung di tayo nagkasala kahit minsan, hindi natin kailangan ng ating Panginoon. Wala ka namang kasalanan. So, bakit ka parusahan? Katulad rin ng batas yan. Batas ng tao. Bakit ka na parusahan kung di ka naman nagkasala? Bakit ka parusahan? Hindi ka nagkasala. Sino pinaparusahan? Nagkasala lang. Kaya kung yun ang sa paraan sinasabi nila, na pwede tayo maging sakdal sa pamagitan ng pagsunod ng kautusan, hindi natin kailangan ng Panginoon. Dahil wala tayong, kung ikay nakasunod sa isang kautusan, wala kasalanan. So hindi mo kailangan tagapagligtas. Hindi sila ng paraan, sabi na pasal po. Imposible yan sa dalang dahilan. Pero paano ka magiging tagapagmana kahit sa pamagitan ng kautusan? Wala namang hindi nagkasali kanya. Lahat nagkasali. So imposible kayo magiging tagapagmana sa pamagitan ng kautusan. Walta rin natin. Kung may nakagawa ng gano'n at nakasunod sa kautusan, hindi nagkasala, ba't pa kailangan tagapagligtas? So, ibig sabihin, hindi sila naging tagapagmana sa pamagitan ng kautusan. Dahil kapag gano'n, ang ginawa ng ating Panginoon ay walang halaga. Pwede ka pala maging sakdal
na hindi ka pinapatawad dahil hindi ka nagkasala, di ba? So, dahil nagkasala tayo, kailangan natin ng tagapagligtas. Kaya dapating ang ating Panginoon. Maligtas tayo ng ating Panginoon. Ito ang essence ng kautusan. Ang kautusan, nagbibigay ng puot kanya. Kailangan natin intindihin niya. Sa paanong paraan. Ang kautusan, hindi masama. Sabi nga ni Pablo sa Romans chapter 7, ang kautusan hindi masama. Walang kautusan na masama. Ang kautusan ng Pilipinas, hindi masama yan. Yan ang bibigay sa atin ng kapayapaan at kaayusan. Kaya lang, ang essence ng kautusan, kahit ito nagbibigay ng po, pero kayo nagkamali. Pag tayo nagkamali at nagkasala, ang tatanggapin mo ay puot ng kautusan dahil may kaparusahan niya. Yan so ibig sabihin, ikaw ay mapaparusahan kung nagkasala ka sa batas. Yun ang essence ng anumang batas, di ba? So, kung nagkasala ka, ikay parusahan. Pero pag hindi ka nagkasala, hindi kayo magiging matuwid. Eh, siyempre, wala ka namang kasalanan. So, ikay matuwid sa harapan ng batas. Katulad natin, kung hindi naman tayo lumabag sa batas ng Pilipinas, ba't ka parusahan? Hindi kayo tinuturing na matuwid ng batas. Hindi ka naman nagkasala. Pero then, the moment hindi kayo nagkasala, hindi kayo parusahan. Kaya sinasabi, ang batas ay nagbibigay ng kapuotan, ganyan. Pag nagkasala ka, kailangan parusahan. Yun ang kautusan. Wala tayong magagawa. Yun talaga yung kautusan. Otherwise, kung hindi gano'n, ba't magbibigay pa ng kautusan? Kung di lang parusahan, pag nagkasala ka, pagtatawanan lang ang kautusan, pagka gano'n. Tulad sa ating bansa. Kaya, pinagtatawanan lang ang ating batas. So, pag nagkasala, minsan yung parusahan. Sa ibang mga bansa, kaya may disiplina sila, pag nagkasala ka, parusahan ka nila. So, kayo matatakot ko sa kautusan. Dahil ang kaugalian ng kautusan, pag nagkasala ka, hindi parusahan. Kahit mabagsik ang batas, yan pa rin ang batas. Ang sabi ni Pablo, pag walang kautusan, walang pagsasalagsa. Hindi sinasabi ni Pablo rito na may panahon na walang kautusan. Ang sinasabi na ni Pablo, kung di ka napapailalim sa isang kautusan, eh wala ka pagsasalagsa. May mga nagtatanong sa atin, paano si Abraham, halimbawa, hindi naman siya nabautismuhan? Bakit siya kailangan bautismuhan? Sabay napapailalim sa kautusan ng ating Panginoon? Hindi, bakit siya magkakasala kung wala siya sa kautusan ng ating Panginoon? So, kung wala tayo sa ilalim ng isang kautusan, ay hindi tayo pwedeng sumalaksa sa kautusan na yun. Halimbawa, yung mga tao sa ilalim ng kautusan ni Moises, sila lamang ang nandoon at napapailalim doon. Sila lamang magkakasala sa kautusan na yun. Yung mga Gentiles, na hindi napapailalim sa kautusan ni Moises, hindi sila maaaring sumalaksa sa kautusan na yun. Dahil hindi sila napapailalim doon sa kautusan na yun. Yan ang sinasabi ni Pablo. Ibig sabihin, yung mga Gentiles, kung hindi sila tuloy, wala silang kasalanan. Hindi sila napapailalim sa batas na yun. Iyon ang hindi naintindihan ng mga Hudyo. Pinipilit nila na mga tao naging mag-Kristiyano, kailangan silang sumunod sa kautusan ni Moises. Hindi sabi ni Pablo. Dahil hindi binigay ng Diyos ang kautusan na tungkol sa ganung bagay sa mga Gentiles. Halimbawa, sabi nga natin, si Abraham, hindi siya sumalangsa sa kautusan ni Moises. Bakit? Wala naman siya sa ilalim ng kautusan ni Moises. So, bakit siya magkakasala sa ilalim ng kautusan ni Moises? Eh, hindi naman siya sakap ng kautusan ni Moises. Kung hindi siya nagkasala dahil hindi siya nabautismuhan, o hindi niya inobserve, wala naman sa ilalim ng kautusan ng ating Panginoon. Kahit sa mga Hudyo, sila lamang ang maaaring parusahan sa kautusan na yun dahil sila napapailalim sa kautusan na yun. So, yung mga intil na mga Kristiyano, hindi sila kinakailangan matuli o sumunod sa kautusan ni Moises. Bakit? Wala sila sa ilalim ng kautusan ni Moises. So, bakit ipipilit ninyo kanya na sila ay magpatuloy? Wala sila sa ilalim ng kautusan ni Moises. So, hindi sila magkakasala, kundi sila magpapatuloy. Ganyan. So, sira yung argumento ng mga Hudyo na kailangan magpatuloy ang mga intil naging Kristiyano dahil kautusan ni Moises. Ganyan. Basahin po na. Therefore, it is of faith
that it might be according to grace. Yan ang ibig sabihin ng pananampalataya na ginagamit ni Pablo. Ang ibig sabihin ng pananampalataya, tayo nagkasala at tayo pinatawad ng Diyos sa pamagitan ng ating pananampalataya sa ating tagapagligtas. At ito sa pamagitan ng biyaya dahil pinatawad tayo ng Diyos. Kasi wala tayong dapat ipagmalaki na tayo ay matuwid. Wala. Actually, in a sense, katulad lang natin ng sanglibutan. Kung nagkakasala rin tayo. Anong pagkakaiba? Tayo pinatawad ng ating Panginoon, sila hindi pinatawad ng Panginoon dahil hindi sila nagpapailalim sa pananampalataya kanya. So ito yung sistema ng pagliligtas. Ang pagliligtas sa pamagitan ng pananampalataya, ikay isang makasalanan at kayo pinatawad ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon. Yun ang ibig sabihin no. So therefore it is of faith that it might be according to grace. Kaya may biyaya doon. Dahil pinatawad ka. Biyaya yun eh. Hindi mo karapat-dapat na patawarin dahil nagkasala ka. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, pinatawad ka niya kanya. Dahil kayo sumampalataya sa ating Panginoon. Sa ganitong paraan, yung pangako na ibinigay ng Diyos kay Abraham ay pwede sa lahat ng mga bansa. Kaya Hudyo, kaya hindi ka Hudyo kanya. Ikay pwede maligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Dahil lahat nga ng mga tayo nagkasala, mga Hudyo, mga Hintil, lahat sila nagkasala kanya. So sila'y pinatawad sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Not only to those who are of the law, ito yung mga Hudyo, but also to those who are of the faith of Abraham, which is the father of us all. Okay? So sinasabi dito, paano bang pananampalataya ni Abraham? Ano makikita natin kay Abraham? Kung ganoon din tayo, maliligtas tayo. Si Abraham, hindi man niya nakita ang ating Panginoon. Sinabi lang ng Diyos sa kanya, sa pamagitan ng bini, lahat ng kasaluy, pagpapalay, kasama ka doon, kanya. Hindi man niya nakita yun. Pero siya sumampalataya doon. In other words, ang kanyang pananampalataya, inaasahan niya, na sa pagdating ng ating Panginoon, siya'y patatawarin ng Diyos. Yan ang makikita natin. So, hindi ito limitado sa mga Hudyo lang. Sapagkat sa pamagitan ng pananampalataya. At yun ay biyaya ng Diyos. Lahat ng mga tao ay pwedeng maligtas. Kay Hudyo o Hintil, walang pakialam ang Diyos. Basta ay kisugunod sa pananampalataya na nasa ating Panginoon, yung Ebanghelyo, ikay patatawaran ng Diyos. So ito ay biyaya ng Diyos kanya. O ito sa pamagitan ng kautusan ni Moises, yung mga Hudyo lang ang maliligtas. Dahil yung kautusan na yun ay para sa mga Hudyo lang. Kaya yung kautusan, pagliligtas sa pamagitan ng ating Panginoon, na ito sa pamagitan ng pananampalataya, lahat ng nasa lupa ay maaaring maligtas. Di ba? Na ito yung sinasabi niya. Hindi lamang siya ama kanya, yaw nasa ilan ng kautusan, kundi sa lahat ganyan. Na may pananampalatayang katulad ni Abraham. Kaya siya ama ng lahat ng sumasampalataya. So, katulad natin, na katulad ng pananampalataya ni Abraham. Siya naging matuwid bago siya tinuli. Karoon niya mga Kristiyano. Hindi tayo, wala kung unahin ang pagtutuli sa ating kaligtasan. Basta tayo sumampalataya sa ating Panginoon, katulad ni Abraham. O si Abraham ay naligtas, hindi dahil siya hindi nagkasala, katulad lang natin, tayo nagkasala rin, kundi dahil sa pamagitan ng ating Panginoon. Kaya dito sa John chapter 8, verse 56, your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. Nakita lang niya sa malayo. Actually, hindi kasing liwanag ang nakita ni Abraham na nakita natin. Dahil ang pagkakaiba natin kay Abraham, tayo sumasampalataya sa isang bagay na nangyari na. Si Abraham ay sumasampalataya sa isang bagay na darating pa lang. Katulad ng lahat na naging mga tapat, sila ng Old Testament, sila ay sumampalataya sa ating Panginoon na hindi pa dumating. So, ang sentro ng Biblia ay nasa ating Panginoon. Yung mga tao hindi dinatan ng Panginoon, sila pa rin tumitingin sa Panginoon. Yung tayo katulad natin na dinatan natin ng Panginoon, nakatingin pa rin tayo sa Panginoon.
Ang kaligtasan ay nasa ating Panginoon. Ganyan. Kung sasampalataya tayo sa Panginoon, tayo maliligtas. As it is written, I have made you a father of many nations, Genesis 17:5, in the presence of Him whom He believed, God, who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. Yung nagtaang Panginoon, pag nagsasalita siya, kahit hindi pa nangyari, parang nangyari na. Sa ating pag-aaral sa aklat ni Isaiah, dahil siya makapangyarihan, kaya niya gawin ang sasabihin niya. Hindi katulad natin. Ang tao, may limitasyon ng tao, Diyos hindi, ganyan. So, 17 verse 2. And I will make my covenant between me and you, and will multiply you exceedingly. Then Abraham fell on his face, and God talked with him, saying, As for me, behold, my covenant is with you, and you shall be a father of many nations. So, dito pa sa pangusap na ito, sinasabi ng Diyos kay Abraham, hindi ka lang ama ng basang Israel. Hindi ka ama ng mga bansa kanya. No longer shall your name be called Abram, but your name shall be Abraham. For I have made you a father of many nations. Sige yan, ipausap na yun. Gina'n nyo, salisigin natin. For I have made you a father of many nations. Ibig sabihin, doon sa sinabi ng Panginoon niya, parang sinasabi niya, ikaw ay ama ng mga bansa. Pero sa katunayan, nang sabihin niyo ng ating Panginoon, hindi siya ama ng anumang bansa. Wala pang bansa Israel noon. Kasi sabi niya, ikay ama ng mga bansa kanya. So, siya ang sinasabi ni Pablo, ng Diyos, sinatawag niya mga bagay na wala pa, na parang nandiyan na kanya. Hindi pa naman siya ama ng anumang bansa. Pero sinabi ng Panginoon, I have made you a father of many nations. Yun ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi pa nangyayari, sinasabi nangyayari na. Bakit? Sapagkat siya Diyos. Tayo, hindi natin pwedeng gawin yun. Yan ang kapangyarihan ng Diyos. Yung mga bagay na hindi pa nangyari, parang nangyari na. Ang sabi rito, ni Pablo, God who gives life to the dead. Ano yung sabihin nun? Saan ba tayo nanggaling? Tayo nanggaling sa wala. Lahat ng nilalang ng Diyos ay galing sa wala. So, naging buhay yung dating hindi buhay. Kanya. So, ibig sabihin, ayun ang kapangyarihan niya. So, kung nilalang tayo galing sa wala, pwede rin tayo buhay maguli ng Diyos. Di ba? Sapagkat siya tagapagbigay buhay sa lahat. Doon tayo nanggaling. Yung buhay natin nanggaling sa Diyos. Kaya siya ay Diyos na nagbibigay buhay sa mga patahingan niya. Sinasabi lang niya kapangyarihan ng Diyos. Ito po ay makikita natin, ito yung pangako ng Diyos. So bakit maniniwala si Abraham? Sapagkat ang Diyos ang lumalang ng lahat kanya. Niya nagbibigay ng buhay kahit sa wala. At ang Diyos, sinasabi niya mga bagay na wala pa, na parang andyan niya kanya. Sinasabi niya kapangyarihan ng Diyos. Yan ang Diyos. Sa tayo nagbabasa sa Old Testament, sa mga hula ng Diyos, yun ang Diyos. Hindi pa nangyari, pero sabi niya, nangyari na kanya. Kumisan, past tense pa. Ang isang bagay, hindi pa nangyari kanya. Dahil pinakikilala niya kanyang kapangyarihan. Sabi-sabihin, kaya niya sabihin ni Abraham yun, na ikay gagawin ko ama ng maraming bansa kanya. Bakit? Sapagkat siya Diyos. At yun ang kanyang kapangyarihan, sabi niya kay Abraham. Kailan yun ito? Nang si Abraham ay nagkaroon ng anak sa pamagitan ng kanyang asawa. Ilang taon na siya. At ilang taon na kanyang anak na si Sarah. Si 100 years old, si Sarah 90 years old. Kung sasabihin ng Diyos sa panahon na yon, na gano'n ang kailang edad, na magiging ama ng maraming mga bansa kanya, at ito isa pamagitan ni Isaac. Si Isaac ay pinanganak nung si Sarah ay 90 years old. Ibig sabihin, siya lipas na sa kaugalian ng mga babae. Sabihin, kung babae nag-menopause na, hindi na siya pwede makanak.
Uminto na nga yung meno eh. Menopause, uminto na eh. Yung proseso, yung meno, yun ibig sabihin na every month, yan nagbibigay, nagpuputos ng egg, at yun lang meno. Eh, nag-post na yun. So, hindi ka na pwede magkaanak. Pero sabi dito, when contrary to hope, in hope believed, so that he became the father of many nations, according to what was spoken, so shall your descendants be. Pero pansinin natin, bakit against hope? Ito natin makita ang pananampalataya ni Abraham. Siya 75 years old, nang tawagin siya ng Diyos mula sa lupain ng Ur. Hebrews chapter 11, verse 8. At siya at sinama niya kanyang ama sa lupain ng Haran. Nung siya 75 years old, namatay ang kanyang ama at sila pumunta sa lupain ng Canaan. Si Genesis 16 verse 16, nang ipinalang si Ishmael, siya 86 years old. At si 100 years old, ang si Isaac ipinanganak. Yung pong salitang 100 taon, matanda na yun sa panahon ni Abraham. Yung unang panahon, mahabang po ng mga tao. Pero papasin natin, paikli na paikli. So, nung pinakakuha siya ng Diyos, sa pamagitan ni Sarah, hindi sa pamagitan ni Ishmael, kanya, siya ay 99 years old. At si Sarah ay 89 years old. At doon pinalak si Isaac, siya 100 years old, at si Sarah ay 90 years old, ganyan. So yun ay labagsak pag-asa. Kahit anong gawin mo, at ito yung isipin natin. Now, sino nagkaanak? Hindi magic yun. Sino nagsipin bilang mag-asawa? Na si Abraham ay 99 years old, at si Sarah ay 89 years old. Kung hindi ka sumasampalataya sa Diyos, ba't mo gagawin nyo? Alam mo na imposible ng isang 89 years old na babae magdadalang tao. Ba't mo gagawin nyo? Para kang may depression sa kaisipan. Pero sila ay sumampalataya sa Diyos. Ginawa niya na yun. At isipin natin, ang isang 99 years old na matanda, at isang 89 years old na babae, gagawin nila ang ginagawa ng kabataang mga tao. Eh, ginawa nila, di ba? Kaya sila ay ilabag kanya sa pag-asa, sila ay sumampalataya. Sa pag-asa lang. Baka sakali siguro. Pero sila naniniwala na gagawin ng Diyos yun. Gina natin. Bumalik. Gagawin ng Diyos yan, mga kapatid. Bakit? Hope against hope. Si Sarah ay baog in the first place. Hindi siya nagkakaanak. Kaya nga, gumawa sila ng paraan. Si Sarah hindi maaari magkaanak eh. Pero sabi ng Panginoon, siya yung binig, sabi kay Abraham. So hindi siya ibang, galing sa kanya, talaga yung lahi na yun. Eh si Sarah ang asawa niya, barong. Paano mangyayari yun? Sabi ng dalawa. So gumawa sila ng paraan. Sa Genesis 16, verse 2. So Sarai, hindi pa sa Sarah noon, said to Abraham, see now, the Lord has restrained me from bearing children. Please go in to my maid, perhaps I shall obtain children by her. And Abraham heeded the voice of Sarai. So gawa sila ng sariling paraan. Pero hindi ito ang plano ng Diyos. Hindi sa pagganyang paraan. Alam po natin sa kasaysayan, pinalaya si Ismael at saka yung kanyang ama, inala si Hagar. Dahil hindi sila pinangakuan, ganyan. Pinalaya sila. Sapagkat ito'y manggagaling mismo sa asawa ni Abraham, na si Sarah, mga kapatid. Tingnan nyo. Then God said to Abraham, ito sa Genesis 18, as for Sarah, Sarai, your wife, you shall call her name Sarai, but Sarah shall be her name. Pinalitan ng pangalan. Bakit? And I will bless her and also give you a son by her. 89 years old na babae. And she shall be a mother of nations. Kings of peoples shall be from her. Then Abraham fell on his face and laughed. Isipin po natin, bakit siya tumawa? Tumawa siya eh. Kahit si Sarah tumawa rin siya. Hindi siya tumawa siya siguro, hindi siya naniniwala. Parang imposible yata yun. Si Abraham, matulad lang natin siya. O dali ang tama si Abraham, tulad natin.
Kung kahit sa ating sasabihin nyo ng doktor, halimbawa, magkakaroon pa rin kayo ng anak, kanya. Ikaw yung 99 years old, at ang asawa, hindi ka matatawa. Tatawa ka. Maglubiro ka yata, doktor ka mo. Hindi siya makikita natin, siya'y tao, katulad natin. Hindi lahat na nakasulat sa Biblia, serious. Ito yung pagkakataon, tamawa siya, napatawa siya sa sarili niya. Posible, ayaw kanya. Tingnan nyo. And said in his heart, shall a child be born to a man who is 100 years old? Kasi 99 siya dyan eh. And said Sarah, who is 90 years old, bear a child? Eh, siyempre, 9 months yun, di ba? Kaya tumawa siya. Para hindi siya makapaniwala. Mangyayari kaya yun. Pero yung plano ng Diyos. Kung sila matanda na, sila magsisiping bilang mag-asawa, at sila magkakanak. Kahit anong isipin natin, kung di ka naniniwala sa Diyos, hindi ka maniniwala doon. Imposible siya sa natural na paraan. Kaya si Isaac, hindi siya tinatawag ng anak ayon sa lamang. Dahil kung ayon sa laman, imposible yun. Ito'y ayon sa pangako. So ito'y isang miracle. And Abraham said to God, oh, that Ishmael might live before you. God said, no, Sarah your wife shall bear you a son. Hindi si Ishmael, kanya, hindi. Si Sarah mismo kanya. And you shall call his name Isaac o Isaac, o naman yan. I will establish my covenant with him for an everlasting covenant and with his descendants after him. Right? So hindi si Ishmael kanya, si Sarah kanya. So, kaya nga sila'y si Abraham tumawa, hindi ba? Tapusin na natin dito mga kapatid. Susunod natin sa linggo. Special na natin. Babot na po tayo sa oras. So makikita natin dito kung anong pananampalataya ni Abraham. Walang imposible sa Diyos. Ito mo yun. Isipin nyo, pinakakuha siya na 89 years old. Tapos si Sarah, 89 years old. Paano sila magkakaanak? Magkaanak sila, di ba? So makita natin ang kapangyarihan ng Diyos. So dito na tatapusin ng pasamantala po ang ating pag-aaral. Maraming salamat, kapatid.